All right, guys, this is it. RRM is back. Of course, andyan ang original OGR na si Ronaldo Liamaso. Of course, crush ng bayan. And of course, ito, coach ng bayan. Coach ng bayan naman si Mark Gamboa. Thank you very much Hello. for joining us. Ito ang special birthday edition ni Little R, otherwise known as Big R. Salamat, guys. Thank you for joining us. Magandang gabi, Kamusta? Igar. Ayan na, lobat itong mga kasama ko. Masyado maaga. Sanay kasi 10 p.m. eh. Sanay 10 p.m. Masyado maaga. Okay, para naman ma-warm up tayo ng konti, mag-stretching tayo ng konti bago tayo pumunta kay favorite topics ni Ronald Kiboloy, favorite topics ni Mark Baste. Pag-usapan natin favorite topic ko, BBM. Bago tayo papunta dyan, ito. This is it na yata, Mark ah. Mukhang Oo nga, ito na na. talaga sila Isko at saka si Paulo Contis dun sa kanilang, ano ba pangalan ng show nila? Tahanang pinakamasaya. Ayan, tahan ng pinakamasaya, medyo magpaalam na. Tapos Oo, balikan ko si paalam na. Ronald Pinasara kasi si na, Ronald pinasara. may lifetime memory ng Itbulaga yan eh. Pag-usapan natin. Pag-usapan natin konti ako sa si Isko siguro kasi obviously alam natin is he may consider office again. Who knows, maybe Senate. So ikaw muna Mark. Ano mang end of an era na talaga to? We were all Officially. caught by surprise, okay? Right. Kasi nung Sabado, yung mga taga-tape, they were planning to bring back Alden Richards eh. Parang ganun yung storya na naririnig namin behind Exactly, the na parang scenes. may hope. Para to bring up the ratings kasi far third sila eh. Tinatalo sila ng Itbulaga and ng It's Showtime. So nagulat ako nung Sabado after nung show ng Tahanang Pinakamasaya, nagpaalam itong si not directly pero parang nagpasalamat na nagano na si Isko at si Paulo Contis. Tapos after the show, lumabas dun sa mga vlogs, nagiiyakan na lahat. Ang mensahe ni Isko sa audience, we'll see you on our next journey. Yun na yung sinabi. Hindi we'll see you next week, we'll see you on our next journey na. So, nagkaroon na ng usapan na that was the last episode of Tahanang Pinakamasaya. And it turns out, totoo nga, yun nga yung final episode. Wala na, puro replay na ngayong araw hanggang March 7. So, ang cost nung problema daw sa GMA kasi ang kontrata nila isang hanggang end of the year pa. Yun. Ang problema is meron daw hindi pa nababayaran sa airtime ng GMA. Ang rumors, ang lumalabas sa mga dyaryo is around 800 million na unpaid block time payments from Tape Incorporated to GMA. Ang sinasabi 800 ng million. Wow. 800 million Ilang gas na station yan, Mark? payment sa block time na hindi Mark, ilang gas station yan? maraming nagsalita na yung mga nagsalita na yung involved doon. Mamaya na tayo sa gas station. Sige. Kaya okay na. Mas malaki yan sa intelligence at saka confidential fund ni Sara dati. Oo nga, isa pang sabihin ko, confidential fund. Gano'ng kalaking confidential? 750 lang yun. Yan, 800. Ito yun, meron iba-ibang reports eh. Iba 800 million, yung iba 2 billion. O 2 billion, budget na yun sa isang distrito na hindi sa Davao, di ba? Pero yun yung Ayan issue. naman tayo eh. Next Nababayaran. episode na yan ha. Relax lang. Mayroon tayo. Hindi nababayaran yung so ang pinag-uusapan ngayon, ano ang papalit? Will GMA off for its showtime dadalhin from GTV to GMA? Para yun na yung, kasi it is leading ngayon eh. Malakas yung It's Showtime ngayon. Or will they try to do on their own? Yung kanilang 11 o'clock show, which is TikTok Clock, si Kuya Kim Atienza at si Pokwang, they will put them in 12 o'clock para kalabanin yung It's Showtime tsaka yung Itbulaga. Merong rumors din. Yun yung magiging GMA's own. Yes. Self-produced, sarili nilang production. Na hindi na black time, hindi na collab, hindi na black time, sarili na nila. Ang chismis na lumalabas, out of all the hosts ng Tahanang Pinakamasaya, baka si Isko Moreno lang ang makakalipat doon sa bagong show. So Siya merong masaya. Siya lang maging masaya sa bagong tahanan. Sa bagong tahanan, oh. So yun ang rumors na lumalabas ngayon diyan sa tape at sa ano. Nakakalungkot lang kasi syempre may mga employees din yung tape
merong mga hindi na makakapasok starting today dahil pinasarado na. Pero ang lumalabas kasi, this whole ordeal was about money. Was about, nung last year pa lang, they were in financial difficulties na. Which, nagtataka naman yung iba kasi 2022 was an election year. So sigurado malaki kinita nila doon. Tapos the year before, they declared 200 million in net income declaration, yung declared. 'Di ba? So merong mga usap-usap, saan napunta yung pera? Baka nagamit sa ibang negosyo, baka nagamit sa politika, hindi natin alam. Pero it looks like ang punot dulo ng buong away, why the halos so sad to come in, dahil sa financial, and masyadong nalalakihan siguro sila doon sa sahod ng Tito Vic and Joey. Lumalabas na yung mga lumalabas. So gusto nilang magtipid siguro. So yun yung lumalabas na issue ngayon. Ang sabi today daw sila, Monday, ngayon sila maglalabas ng statement kung ano yung mangyayari, pero sa ngayon wala pa as of recording this video. So Mark, hindi na masaya yung tahanan? Oo. Kasi pinasara na daw. Yun daw yung sabi nung sa mga audience. Pero si Isko magkakaroon ng bagong tahanan, kaya masaya pa rin. Kamusta ba yung mga ads? Siyempre, isang indicative measurement kung kumikita, yung ads eh. Kung ba? Nawala ba yung kanilang mga ads dramatically? Hindi. Baliktad nga, dumami. Sila, ito pa yung ano dyan kasi they were claiming this whole time na sila yung may pinakamadaming ad load na ads. Na 50 minutes kami, puro ads. Pero kasi ang narinig ko din behind the scenes, hindi ako sigurado kung gaano katotoo, is possible naman marami kang ads pero naka-promo. Buy one, take one, buy one, take 5, take 4. Pati ads ginaganon na ngayon. Shucks. So yun yung mga chismis na lumalabas. Kasi during the last weeks, yun ang ine-air nila eh. Pinakamarami kaming ads, pinakamarami kaming ano. So, tapos bigla silang papatigil ng GMA. Yun ang kaya nakakagulat. Lahat kami nagulat talaga. Hindi namin inaasahan na it would come this fast. Na after 8 months wala na yung palabas. And kaya yun, nag-iyakan na yung mga host, yung mga crew. And yun na yung... Wala bang natirang legal case dyan? Di ba may kaso yan? Meron. Oo. Hindi ba yung naka-apekto sa decision? I think malaki kasi after matalo ng January, siguro naisip ng GMA, what's the point of keeping you around? Hindi na din kayo Itbulaga. Kung Itbulaga sana... Regional Trial Court thing, no? You're referring to the Regional Marikina Trial Court na decision. Na giving Itbulaga doon sa TV5, sa TVJ. So siguro nakita ng GMA na what's the point of keeping you around? Hindi kayo nakakabayad ng airtime. Hindi na kayo Itbulaga. Ginagamit nyo lang yung mga talents namin, kami na lang gumamit. So, 2 weeks ago, parang may mga moves na nagpe-prepare na yung GMA eh. They started this tanghalan ng kampiyon sa TikTok Lab, which is pantapat sa tawag ng tanghalan ng It's Showtime. So, parang they're preparing na kung ano yung mga segments na dadali nila doon sa noontime show na sila na yung may hawak. So meron ng mga di ba? May continuity na. Tahanan din ginagamit para may transition, di ba? Para smooth yung transition. Para smooth yung transition na kung paano yung gagawin nila. Kasi ngayon, puro replays. After March 7, puro movies habang pine-prepare ng GMA kung ano yung ipapalit. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sure. May nagsasabi, It's Showtime. May nagsasabi, TikTok Lock. May nagsasabi, bagong show. And even in the rumors, si Willie is once again pinag-uusapan. Kasi kung para tumapat sa It's Showtime kay Vice Ganda, kay Vic Soto, maybe you need a Willie Revillame. Baka magkaayos na ang GMA at si Willie. So he is once again in the news. So it will be Willie and Isko, parang ganon? Hindi, rumors pa lang. Pero the rumors is that baka magsama ang mangyari dyan, Willie Revillame, Isko Moreno, parang ganon, yung bago nilang gagawin na pangtapat dyan, na home. Kung papayag si Willie, kung willing si Willie, kasi syempre si Willie, he is usually in charge doon sa kanyang sariling show, ayaw niya pinapakialaman. So, depende yon. Kasi kung GMA ang masusunod, gusto ng GMA nakasama si Isko. So, gano'n naman ng itsura. Mark, sabi ni Willie, tatakbo siya for the Senate eh. Yun pa ang isang factor pa doon. Di ba? So yun pa yun.
Pero nireport kasi sa Bilyonaryo na publication mga last week, nakahanap na ng bagong producer itong si Willie Revillame sa katauhan ni Bilyonaryo na si Tony Co. Yun yung report ng Bilyonaryo. Katawan talagang ano. Ganyan ka talaga binili yung ngayon. binili yung kanyang yate tsaka yung rest house sa Tagaytay. Akala mo gas station lang tayo, ibang yacht level na pala tayo ngayon. Yate tsaka rest house sa Tagaytay. Worth hundreds of millions. Old rich na to. Kasi gas station, new rich. Ito old rich na, yacht. Oo, di ba? So, meron ng producer si Willie Revillame. In fact, yung lawyer na nag-aayos ng deal na yon is the same lawyer na ng TVJ do sa kaso nila sa tape, si Attorney Buko, shout out. The ties that bind. Hindi, may nagtatanong dito, bakit natin pinag-usapan to, anong kahulugan nito? Hindi, kasi na-realize ko na isang araw para yata kami ng birthday ni ni Maine Mendoza. I think same lang kami kasi yung asawa niya nag-greeting sa kanya. So sabi ko, kung si Ronald ay Richard Alden, ako naman ka-birthday ko yung kabila ng Aldab. So biglang napaisip ako sa Itbulaga, lumabas sa algorithm ko itong news nila Paolo Conti Sinisco. Sabi ko, nako, talagang itong algorithm binabasa yung isip ko. So sabi ko, kausapin kita Mark, kaya perfect timing itong update. Happy birthday pala, di yata kita nabate, sorry. Alam ko busy ko yung dalawa very busy. Thank you guys. Happy birthday mo nga si Maine Mendoza. Hindi ka man lang nag-imbita. Kaya pala medyo kawig mo si Arjo. Ayan na naman tayo Ayan na naman. Ikaw, Ronald Aldens, anong basa mo dito sa mga shake-ups sa ikaw medyo coterminous ka ba na Itbulaga? Ikaw coterminous ka. Baka bahagi yan din ng general problem sa broadcast. Halos lahat ng television ngayon, even GMA7 na number 1, di ba? Ay merong, alam ko may mga fiscal crisis yung mga yan eh. May mga problema, no? Alam ko some of them are even losing billions eh. Pero labanan nito kung sino mas mahaba ang pisi, di ba? Kaya labanan nito ng mga investors. Kung natalo yung mga halos host sa legal battle, mababawasan sila ng investors, 'di ba? So, tapos marami ngayon nagshi-ship dito sa mga tipong RNRM, no, na mga podcast. Dahil dito nakakakuha sila ng balita, nakakakuha sila ng chismis, nag-e-enjoy pa sila, 'di ba? May nag-comment, ay sorry, nag-zoom out lang ako sa TV Patrol, kayo na lang pakinggan ko. Mas diba? Ibang klase, tumatapat na pa tayo sa TV Patrol ngayon, ibang level pa lang. May problema yung ating mga television programs, mga dahil nga dito sa technology at saka dito sa mga bagong mga stars na mga vloggers katulad ni Mark at saka ni Richard Haydarian. Diba? Yung interactivity yun ang wala Kasi nakakapag-interact sila, 'di ba? Nababasa yung mga comments nila na hindi nagagawa sa mainstream media. At ang dami daw commercials. Ang daming commercials, daming interruption, naiirita. Parang tayo sa atin 3 hours. Mahal. Mahal. Dito yung mga guest ni Richard puro pro bono lang Ayan, nagparang na. Pero yung pag may gift, mas grabe pa sana. Just kidding, ayan tayo. Ronald, parati ko sinasabi, magbukas ka rin ng channel mo para ma-share mo. Matrabaho yan, matrabaho. So now, alam mo, bakit? Naghirap kami dito. Matrabaho yan, no? Tsaka, hindi naman malaki ang aking pangangailangan, kaya hindi ko naman kailangan. Hindi ko kailangan ng ads. Ronald, nagka-gas station tayo, kaya kailangan natin para sa bayan talaga tong si Sir Ronald. Para sa bayan. Pump at every reward. Baliktad na tayo, hindi tayo reward at pump at every reward. Unless mapagaya ako sa iba dyan, mga kept man. Ayan. Hindi ko na sabihin kung sino yung mga kept man. Ayan na naman tayo. na merong gas station at merong mga condo. Aba. Alam niyo ba yun, Mark? Ikwento ko na din kasi ito, sabihin ko na din PG-18 napag-usapan natin nung last na episode natin na magkakasama. Nagsalita yung dalawa. Ikwento ko na lang din kasi baka may ibang di nakarinig In-interview yung dalawa ng aking close friend ko din, dating broadcaster, si Jay Ruiz. Si Jay Ruiz, nag-start na siya ng YouTube din. So, na may YouTube na din si Jay. May kalaban na tayo. Kalaban nila ng mga ibang shows din. Sa kanya nagpa-interview sa Bay. Si Mayor Bullet Halusos
tsaka si dating Congressman Bong Suntay. So kinlarify nila lahat. So so it turns out yung palang kondo kay Bullet talaga pinapaupahan ng discounted price. Pero may kumaga meron siyang mga resibo, ganun. So kinlarify naman na ganun. Resibo talaga. Talagang pumunta sa korte, ha? Bank deposits. Tapos si Bong Suntay, yung kanyang clean fuel, kasi magkasama sila sa biker group, Euro Monkeys yung pangalan. So mahilig talaga sa motor yung mga magbabarkada. Sila Bullet, si Bong, si Dominic. So naging driver si Dominic nung parang racing ng clean fuel hanggang kinuha na siya na endorser. Pero wala daw sariling gasoline station si Dominic Roque. To clarify lang kasi napag-uusapan natin para at least klaro yung side ng dalawang politiko. Mark, sino nakaangkas kay Dominic? Wala po. Walang nakaangkas kay Dominic. Wala. Bawal lang riding in tandem. Ayan, bawal. Ronald, ayan naman tayo. Mapahamak na naman tayo. Kailangan natin legal team na tong RRM. Tinatanong lang kung sino nakaangkas. Ako biker din ako eh. May Harley ako eh. No? May Harley. Hindi masayang ang gasolina, may kaangkas ako. No? Ayun. So doon ka mag-gasolina sa clean fuel para rewarded with every pump. Tapos merong may mga points doon pwede mo ipalit sa electric pan, sa rice cooker, yun, sa clean fuel. Rewarded with every pump kasi. Yun pala yun. So yung condo ni Joey Salceda, ibang condo yun. Ayan na naman sabi ko, legal team natin Ganun lang yun It's an innocent question, no? Parang Ronald, innocent passage. The word innocent and you do not, hindi kaya kasya sa isang sentence. Ronald Llamas, innocent. Hindi kasya yan sa isang sentence. Hindi mo kailangan sagutin, Mark, kasi hindi pa buo yung legal team natin. So yung RR, 'di ba? Kinasuhan nga ni Dom si di ba? Si Fermin, si Madam Fermin. Ano update kay Madam Fermin? Competition. Hindi ko sure kung matutuloy yung pero sinulatan siguro nila. Basta they're considering legal actions, pero I'm not sure kung itutuloy ba nila o hindi. Dapat kasi ginawa ni Christy Fermin, patanong. Katulad ako, nagtatanong lang ako eh. Wala naman akong chinichismis Ronald, pinubuking mo yung style mo. Yung mga tanong. Wala akong sinabi Wala akong sinabi. Diba? Ayan naman tayo Pero Mark, so bakit ang daming breakups na nangyari over the past few months? At eto Mark, huling tanong sa episode na to bago maging seryoso na tayo kasi warm up lang to. Yung meeting nila Jericho Rosales, sila Bea, si John Manahan ba yan? Yung nagsama-sama sila. May alam ka doon sa na yan? Wala. Lahat ng mga post-breakup people nandun. Nagsama-sama. Pero ito yung narinig ko. Merong mga chismis na lumabas ng isang araw na si Dominic nakitulog yata kay Bea. May ganong chismis So baka nag-okay sila. So in the end, love will still win. Parang yun yata yung kung mahal mo talaga. Yun. Friends na talaga sila. Meant to be friends. Baka wala na siya dun sa kondo. Baka lumipat na. Masyadong kontrobersyal. Or pwedeng kasi ex with benefits. Oo. And na naman tayo, Ronald. Kasi si Jericho Rosales naman may pinost siya, di ba? Sabi niya, I'm so proud to say we're friends now with my ex. Mga ganyan. So, maalam mo, baka ito yung bago sa 2024. Friends with your ex. Kasi wala pa yung future. Kaya ex muna tayo. Ronald, alam ko na saan pupunta ang utak mo. Kaya showbiz talaga Ganyan sa showbiz, pag tinanong ka, friends lang kami. Diba? Friends without benefits. Pero usual na sagot friends lang kami, di ba? Parang friends. Si Richard, hey Daria, ayan naman tayo. Bakit? Delete ko na si Ron. Okay guys. Delikado na tong discussion natin. Nasa condo pa naman ako ngayon. Ito, bago tayo mapunta sa delikado, baka Christy Fermin tayo or OG Diaz. OG talaga si OG kaya OG Diaz. Ito na guys, transition na tayo sa next topic. Of course, Mark, di ba? Meron kang update later on, di ba? Sa next episode natin. Yes. May rally. Yung favorite rally, yung tatay ko. Tatay ko na naman. Si Harry nasa rally. Yan, pag-usapan natin. Why should we talk about
mga Marites, when we have our world of politics na mas grabe pa. Si Harry ba walang gas station tsaka condo? Ay. Next topic. Tanong lang eh. Parang tatanong lang eh. Saan? Sa ano? Bumato naman si Mark. Doon sa ano? Ingat kayo dyan. Baka mga SMNI tayo dyan. Okay guys, thank you very much for this enlightening episode. I'm not sure kung may natutunan talaga ako sa mga episodes natin, pero... Richard, parang na-tense ka eh. Parang na-tense ka sa amin ni Mark eh. Actually, na-tense ako sa'yo. Kasi alam ko saan papuntang utak mo eh. Kaya, nako, yung legal team natin, hindi ka kasi seryoso ang journalist pag hindi ka nakakasuhan ng libel. Kunyari, badge of honor. Ronald, yung mga ganyan pag-iisip. Para sa mga journalist. Oh. Ay, nako, yung mga ganyan pag-iisip. Ang turo sa amin sa journalism, never be afraid of libel. Ayan yung ano. Kaya mag-vlogger ka lang ako para ayoko na mag-journalist. Kailangan kasi dyan kailangan ng presence of malice. No? Kailangan mapatunayan. Kami ba ni Mark mukhang may malis? Wala kaming kamalis-malis ni Mark. No? Speaking of libel, alam niyo naman may update 2 years ago pero wag na tayo pumunta doon. Anyway, moving forward, ayaw natin awayin yung mga ex-officials and all na. On that note, may problema lang naman sa Walden, sa libel, yung kaibigan natin si Ay, Walden. isa pa naman yan, Diyos ko. Pero mukhang on the good sides naman. Thank you so much sa RR Marites edition. May officially RR Marites na ito. Now, let's go naman sa mas seryosong bagay. Pag-usapan natin si Pastor, the person of interest. Thank you. The Son of God.